Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on management, based on my psychology background and my cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Maganda yung topic ko today. Okay? Ako'y paluwas ng Manila, galing Quezon. I'll be in Davao sa Tuesday. Sino mga taga Davao dyan? Baka gusto ninyo akong pakainin ng durian. Oo, no? O, baka pumunta Tuesday hanggang Thursday. Okay? Pero pupunta ako sa iba pang mga lugar. Kaya, baka gusto nyo ako i-treat sa durian. I love durian. Anyways. Ang topic ko today is about fear of the body symptoms. No? Mga takot sa simptomas ng anxiety. No? Talaga naman nakakatakot kasi lalo na pag hindi mo naintindihan, no? Pag wala kang kaalaman. Okay. Doon sa mga first timer, no, papanood ako ngayon sa video na ito. You can follow me sa aking YouTube. Hanapin lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili. At kung gusto ninyong sumali sa aking Facebook page, hanapin nyo lang yung Anxiety Disorder Philippines. Okay, hanapin nyo lang po yun. Makikita ninyo yung aking mukha dun. Okay? So, malalaman nyo sa akin yun kasi makita nyo yung mukha ko. Okay? With my certificate sa CBT or Cognitive Behavioral Therapy. What is CBT ba? CBT po ay evidence-based therapy for anxiety and depression and other mental condition. Yan ang tinatawag na gold standard. Kumbaga, bago pa man bigyan ng gamot ang pasyente, ay pwede siyang mag-CBT muna. Okay? Yan ang gold standard. Yan daw muna ang unang line of defense. First, no? Line of defense. CBT. Okay? So, yun, no? Kung gusto nyo rin ako kausapin, message me dun sa Anxiety Disorder Philippines. Message tayo. May bayad po. Okay, para klaro lang. Yung bayad na yun, actually hindi siya bayad. It's more of bigay, donation, ganun ba yun? Hindi man kasi ako naniningil. Pero kasi, sayang oras ko kinakain masyado. No? So, well, I ask for bigay. I don't wanna say bayad kasi kung bayad lang, mahal lang CBT. Kung maniningil ako, mahal-mahal nun. Okay? So anyways, yun po, no? Kung gusto nyo makausap. As a coach, no? Not a therapist because I am not a licensed therapist. Pero ako ay may certificate kasi hindi naman talaga yun ang aking linya. Passion ko lang siya on the side to help people, lalo na yung mga walang pera. So, ba't ako nag-aral? Talaga psychology yung aking background. Tapos ako yung nag-aral ng Cognitive Behavioral Therapy sa Australia for myself. Sabi ko, sayang naman kung sa akin lang. That's why I do videos to share the knowledge with you. Ang maganda doon kasi science siya. No? Hindi siya yung kathang-isip lang or base lang siya sa experience ko per se. But, nire-relate ko yung experience ko dun sa science. Okay? Para maintindihan ninyo. Okay? Sige, panghaba-haba ng intro. Sige, ang pag-uusapan lang natin ay yung takot sa nangyayari sa katawan. Yung pagkabog ng dibdib, yung hirap sa paghinga, yung mga takot na yun, yung extreme anxiety, no? Yung takot ka, okay? The more na takot, at lalo na kung repetitive or paulit-ulit, may repetition, then mas nagiging sensitive tayo lalo. Mas nagiging magaling tayo sa pagiging sensitive natin doon. Kasi ganun natututo yung brain. So dapat, mas maaga, mas makokontrol natin. No? So ngayon, nag-uumpisa yan kasi ang taong may anxiety disorder o nagka-disorder na heightened na po yung kanyang pagiging sensitive. No? Konting kibot lang, automatic na nag-freak out na siya talaga. Okay? Okay. So, yun yung kailangan natin maintindihan. Okay. So, ganito lang po yun. Yung mga nararamdaman natin na yun ay
mekanismo lang siya ng katawan sa anxiety. Ang tanong, dangerous ba siya? Hindi siya dangerous. Ganun lang talaga ang response ng katawan natin sa danger, no? Syempre, kung may fear, heightened yung mga sensations natin. Okay? Highly sensitive tayo. Kasi, bottom line yan, gusto lang tayo iligtas ng katawan talaga natin sa danger, no? Ang utak natin, tandaan ninyo, hindi niya ma-distinguish kung real or perceived danger. Diba? Actually nga, minsan, mas maganda pa nga may real na lang kasi para naintindihan mo yung nangyayari sa'yo eh. Kaya ka kinakabahan kasi may sunog, kaya parang gusto mo tumakbo kasi may sunog. So, klaro sa utak mo na may sunog eh. Kaya gusto mo tumakas, gusto mo tumakbo, palayo. Diba? So, kakabahan ka, may sunog yung bahay natin. So, andun yung nervyos mo lahat-lahat. Mas madali siya maintindihan kasi nga may rason, may sunog. Pero kasi tayo, yung may mga anxiety disorder, wala namang sunog, pero ramdam natin yung nervyos sa katawan natin. Di ba nakakabuisit? Nakakainis? Bakit na natin nararamdaman? Wala namang sunog. Bakit nasa katawan ko? Ba't nakadikit? Ba't hindi siya nawawala? It is because nga, misinterpretation. Meron kang misinterpretation. Yung sinasabi ng utak mo na sa danger ka. Okay? Lalo na kung nararamdaman mo, bakit parang hindi nawawala itong nararamdaman ko? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Forever na ba to? Bakit ganito? So parang hindi mo maintindihan. Lalo na kung hindi mo maintindihan, talagang lalo ma-heightened yung fear. Kasi hindi mo maintindihan eh. Tapos ano ka pa? Unsure ka pa, ano to nangyayari? Ano to? So, hindi mo na maintindihan, hindi mo pa matanggap, halo-halo na, hindi ka mawawala doon sa cycle mo. Okay? So, anong gagawin? Ang dami actually yung therapy. Pero yung therapy ko lang kasi na may certificate ako, CBT. Meron yan, mga acceptance commitment. Meron pang tinatawag na sa exposure yun eh. Interoceptive, no? Interoceptive. Ibig sabihin ng interoceptive, yung therapy na yon, ipaparamdam niya lahat ng simptomas sa'yo. For example, nahihilo ka. Ang gagawin ng therapy sa'yo, paikutin ka niya ng paikutin hanggang mahilo ka. Para i-prove sa'yo na tinan mo yung hilo mo. O, ngayon, nahihilo ka. Di ba? Kunyari, pinaikot kita. Nahilo ka. O mamaya-maya, mawala na yung hilo mo. So, kamusta naman? Namatay ka ba dyan sa hilo mo? Hindi. So, normal yung reaction ng katawan natin sa hilo kasi umikot tayo. Ngayon, yung pakiramdam mo rin na para kang nahihilo kasi nga, meron kang anxiety. Okay? So, yung pagkahilo na yun yung interpretation mo sa hindi mo maintindihan sa katawan mo. Kasi nasabi mo nahihilo ka na lang. Pero ikaw mismo parang hindi ka naman sigurado kung nahihilo ka talaga o hindi. Pero yun ang pinakamadali kasing sabihin para maintindihan mo yung sarili mo at maintindihan ka ng mga tao. Okay? Kasi tingnan mo, sa totoo lang, magkaiba yung, kunyari, nandun ka sa upuan na rotating chair, umikot ka doon, umikot ka, o kaya kahit umikot ka lang sa sarili mo, mag-isa, bilisan mo, umikot ka, o kaya sa duyan, yung duyan na gano'n, i-ano mo doon, umpo ka doon, tapos i-twist mo yung duyan na yon, tapos hayaan mo siyang gumanon. Pagkatapos doon, may hilo ka, di ba? So, pag nasanay ka na doon sa pagkahilo na yon, marirealize ng brain mo na, talaga palang nakakahilo kasi umikot ako eh. So, kailangan mo ma-establish sa brain mo na wala ka sa danger. Na yung hilo na yon hindi delikado. Normal yon. Lahat ng tao nahihilo kapag umikot. Okay? Ngayon, paano may papaliwanag sa anxiety? Again, minsan, sinasabi natin yung hilo because, una, may effect din siya sa brain at katawan natin kasi nga, heightened yung sensitivity. No? Mataas masyado yung pagiging sensitive mo. So, lalo na pa nag-focus ka doon, lalo na kung nag-focus ka sa simptomas na yon, mas malala siya, na ma-magnify siya. Okay? Kumbaga sa lens, yung maliit lang na yun, pag gumamit ka ng ng magnet, tatanga-tanga, na magnifying glass, kasi magnify, magnet, igot lang. So, magnifying glass, lumalaki siya. So, parang ganun yung focus mo. Sasample ko kayo. Usually, sinasabi ko sa mga followers ko, yung mga nakaka-talk time ko, sabi ko,
biglaan na lang habang nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, pwede mo bang i-describe sa akin ang nararamdaman ng paa mo ngayon? Nakasapatos ka ba? Nakatsinelas ka? Ano pakiramdam ng paa mo ngayon? Ngayon, ora mismo, nakatsinelas kasi ako, malambot naman yung goma, yung tsinelas, medyo basa yung paa ko. Okay, ano pa? Ano yung inaapakan mo? Simento ba yan? So sa tingin mo ba na yung simento? So sabi ko, kanina nung hindi ko sa'yo sinabing pansinin mo yung paa mo, pansin mo ba? Sabi niya hindi. Exactly. But ngayon, binigyan mo ng focus, ang dami mo ng mga pinagsasabi tungkol sa paa mo. Kasi nilagyan mo ng focus. Pero kanina, hindi natin pinag-uusapan yun. Binigla nga lang kita eh. Naramdaman mo ba yung paa mo kanina? Hindi naman, diba? Sabi niya, hindi nga. So, ganun yung ginagawa natin. So, ngayon, kunyari, parang nahihirapan ka huminga. Actually, hindi ka naman nahihirapan huminga. But nag-focus ka doon at sinasabi mo na nahihirapan ka huminga, kala mo nahihirapan ka huminga, then nahihirapan ka ng huminga. Gets ninyo? Kasi kaya niya i-manifest yun eh. Gaya rin ng takot sa heart attack. Talagang sasakit din yung dibdib mo kapag feeling mo magkaka-heart attack ka. Talagang mararamdaman mo yun, mangyayari yun kapag may anxiety tayo. Kasi ganun ka-powerful yung brain natin. So, kaya niya mag-create ng anything na wala naman. Kaya importante talaga na may doctor tayo. Na masabi sa atin ng doctor na wala ka namang sakit. Ayos naman yung heart mo. Ang ganda nga ng mga lipid profile mo, yung mga kung ano-ano mga cholesterol mo, ayos naman, mga dugo mo, etc. etc. So, pag sinabi ng doktor na normal lahat, walang problema, tapos parang nahirapan ka huminga, then it's you creating it. No? Yun lang, ganun lang. So, kailangan nyo lang paniwalaan na ganun talaga lang yung katawan natin at utak natin, base sa science. Okay? So, ganun yung mekanismo. So, ngayon, ang tanong, bottom line, delikado ba yun? Hindi. Bakit? Yung katawan kasi natin, kaya niya rin bumalik sa homeostasis or homeostasis, no? Yung base na normal level ng katawan natin, no? Kung kanina ninenervyos ka, kakalma ka rin mamaya-maya. Kasi yung katawan, yung adrenaline natin can only produce, o yung adrenaline can be only produced na limited. Hindi siya forever. Kaya yung mga sinasabi niyo, halimbawa, buong araw akong anxiety, hindi totoo yun. Walang ganun. Unless, nag-anxious ka, mamaya wala, nag-isip ka ulit, anxious ka ulit, ganun pwedeng mangyari. Pero yung tuloy-tuloy, walang ganun. So, pansinin nyo, nagsasubside din siya. Ganun ang science sa katawan natin. Hindi niya kayang magtagal ng anxiety na parang buong araw, naka-panic attack mode ka, hindi ganun. Okay? Magpipik, bababa, mag-iisip ka ulit na nakatakot. Alam, may cancer ako, hala, kung ano to, baka mawala na to, tataas ulit. So, mamaya mawala. So, ganun lang siya. Okay? So, bigyan nga ako ng specific example ko sa akin, sa sarili ko. Dati, ano ba mga concerns ko dati? Meron ako nararamdamang weird sa katawan ko, pero walang pain. Hindi naman masakit ulo ko. Pero andun yung anxiety, may nervyos. Paano ko ba i-explain? Hilo? Hindi man ako nahihilo. Okay. Basta ganito. Basta sensitive yung, lalo na pag may hangover ako. Dry ako, parang dehydrated ako. Hangover. Pag nag-hangover ako. Ang hangover kasi, naturally, pag may hangover ka, anxious ka talaga. No? Tapos pag hangover ka, sama ng pakiramdam mo, yung parang pagod na pagod ka, fatigue, kasi dehydration yun, etc. So kapag yung katawan ko nasa hangover state, ibig sabihin, uminom ako nung kagabi, ang dami ko nainom, kulang ako sa tulog, alas 3 na ako umuwi, dehydrated pa ako. The following day, ang sama ng katawan ko, sama ng pakiramdam ko. Yung mismong pakiramdam ko na masama, makes me anxious.
So parang nakatiklop ako, parang para umamatay yung feeling ko. Anytime, pwede ako ma-heart attack or ma-stroke. Ganun yung feeling. Okay. So ngayon, when I realized na ilang beses na nangyari sa akin yon, hindi naman ako na-heart attack, na-stroke. So, and then, tinatanggap ko siya na it's hangover. I am dehydrated. Kulang ako sa tulog. Kaya yung nararamdaman ko sa katawan ko is not necessarily dangerous. Kasi sa ating mga taong may anxiety disorder, kapag may mga nararamdaman tayong pangit sa katawan, at the back of our mind, the feeling natin, delikado, mamamatay tayo. Okay. Lalo naman kung wala ka na masakit, kung bata, wag po nating isipin na ang nararamdaman natin ay dangerous. Okay? Ito, klaruhin ko na sa inyo ha. Ganito lang kasimple yan para mas maintindihan ninyo. Kapag may, sinasabi ko rin sa mga talk time ko, halimbawa sabi ko, kapag may biglang nasa bahay ka, no, at biglang nasira yung bubong mo, may bumuluga, bumagsak na sawa sa harapan mo, sa sala, o kaya nado ka sa kainan, biglang may bumagsak, ano magiging reaction mo? Hala, ahas! Grabe yung nervyos mo, wala nang isip-isip yun. Lalabas yung nervyos mo, yung kaba mo, yung lahat ng... yung Michael, lahat ng nararamdaman ng isang taong takot lalabas. Okay? Yung nervyos na yon and all. So, ngayon ang tanong, kunyari, nawala na yung ahas, napatay nyo na, o kaya tumakas. Yung pakiramdam mo pa ba? Ganun? Grabe pa rin ba yung nervyos mo? Di ba huhupa rin yun? Ngayon, yung pakiramdam mo yung mismo habang nakita nyo yung ahas na yon, delikado ba yon? Namamatay ba yung mga tao dahil naramdaman niya yung sobrang takot na yun sa ahas? Hindi, di ba? Nagulat ka lang. So, ibig sabihin, yun lang yung reaction mo dahil nakita ka ng ahas. O, ngayon, another story, another kwento. Yun kasi, gulatan yun. Pero halimbawa, ganito. During the bar exam, o kaya battery exam, bar, battery, whatever, licensure exam, ang tagal nun, oras yon. So habang nag-e-exam ka, yung nararamdaman mo, lalo na, parang hindi ko to alam, hindi ko to naaral yung oras ng ilang oras na nag-e-exam ka, tapos mahirap ka lang talaga, na parang nila yung pag-asa mo. So, grabe yung nervous mo, yung takot mo. So, mamamatay ka ba habang nag-e-exam ka dahil sa nararamdaman mo na yon? Hindi rin, di ba? Kaya kasi ng katawan yun. So ngayon, isipin nyo na lang, wala kayong bar exam, walang ahas, pero nararamdaman nyo siya. Anong pinagkaiba nun doon? Nagkaiba lang kasi walang totoong problema sa atin. Perceived lang siya. Kaya yung sinasabi ko kanina, yung utak natin hindi niya alam kung totoong may ahas o wala, pero yung pakiramdam niya pareho. It's exactly the same sample na binibigay ko lagi sa inyo. Halimbawa, yung mag-isip ka ng maasim na masarap na mangga. Isipin nyo, imagine niyo tapos masarap na bagoong, manamis-namis, manghang, iba mahilig sa manghang. Tapos, babalatan nyo yung mangga, yung amoy ng mangga ngayon. Talagang, na-imagine mo, naglalaway ka na. Ngayon, ang tanong ko dun sa follower ko, may mangga ba dito ngayon habang nag-uusap tayo? Wala. Bakit ka naglalaway? Siyempre, tinanong ko, anong nararamdaman mo ngayon? Anong nangyari sa bibig mo? Naglalaway po. Oh, may mangga ba? Wala. Ba't ka naglalaway? Wala namang mangga. So, ganun ka-powerful yung brain natin, no? Na mag-isip ka lang na mangga, mangangasim ka na. Lalo na pag kinarir mo yung pag-i-imagine. Gets nyo? Pwede ka lang mag-isip ng mangga Pwede ka naman hindi mangasim. Pero ang sinasabi ko is that, kapag kinarir mo talaga yung pag-i-imagine ng mangga na asim, kulay green, na sarap, ganun. Ang kwento ko lang, nangangasim na ako So, wala naman mangga, pero nangangasim ako. Ganun kagaling yung utak natin. O, naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Napaka-powerful nun Kasi ang point ko lang is, kung naiintindihan ninyo at naniwala na talaga kayo sa akin, actually,
talagang paniniwalaan nyo ako. Bakit? O, ito sasabihin ko sa inyo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nararamdaman niyo yan. Namatay na ba kayo? Na-stroke na ba kayo? Na-heart attack na ba kayo? Wala. Diba? So, yan ay katibayan. Kaya sinasabi ko rin na evidence-based ang CBT. It is because ang CBT is proof. Ebidensya. Kailangan may ebidensya. O ngayon, ang ebidensya ko sa inyo, never kayong nalagay sa danger. Hindi kayo na heart attack, hindi kayo na stroke. Walang nangyari sa inyo except for that bad feeling. Yung bad feeling na yon, parang yung paglalaway nyo yun sa mangga. Hindi lang bad feeling, pero nakita nyo, may reaction yung katawan ninyo, naglabas siya ng laway, nangasim ka, parang gusto mo kumain ng mangga. Ngayon, kasi mangga yun. Ngayon, kung sa takot mo ilalagay yun, yung nervous mo, parang naninigas ka ngayon, yung mga muscle mo, tigas, nagdi-depersonalize ka, derealization, nasa katotohanan pa ba ako, ba't parang hindi na totoo, bla bla bla. Kasi, yun ang mechanism or mekanismo ng fear. Ganun lang siya kaklaro. May ibang mga tao, ino-OA yung anxiety disorder, parang katapusan na ng buhay nila, parang ganon. Kasi hindi talaga nila naiintindihan. Okay? I know it's not that easy, pero kapag nagkaroon kayo ng aha moment, nagkaroon kayo ng realization na, oo nga, tingnan ninyo, biglang ang sarap ng feeling. Pero, ngayon narinig nyo ako, sasarap feeling ninyo. Pero mamaya-maya babalik, or bukas babalik. Bakit? Kasi yung katawan ninyo, sanay na siya sa everyday na ganun ang kanyang reaction. So, kailangan ma-override yun. Kailangan mapalitan siya ng behavior. Parang ganito lang kasimple yan. Ang isang tao, yung isang tao na nagpapiano ng 10 taon, araw-araw, ano kayang klaseng pianista yung taong yon? Dalubhasa na siya kung everyday. Kasi ang tao natututo repetitive. Kahit nakapikit yan, magpapiano yan, ang galing-galing yan. Kasi sa 10 taon, everyday nag-practice. Kayo ganun din. So hindi yan, or sa tingin mo ba, bukas makakalimutan ng pianista yung kanyang skill sa pagpapiano? Hindi. Okay? Pero kailangan palitan yon. No? Palitan yon. I-override. Lagyan ng bagong learning ng kaalaman. Ano bang sample natin sa piano? Na i-override niya yung piano. Maganda, nakabakat na yun. Parang ganito lang. Simple lang. Merong game, pinakanta siya na, kantahin mo yung bahay, kubo. Yung bahay, kubo, ganito yung tono dapat. Ulitin mo ng 10 beses. Sabayan nyo ako para mabigay ko sa inyo yung science, no? Para maintindihan niyo. Kantahin natin yung bahay kubo ng 10 beses, ganito tono. Bahay kubo, kahit munti. Bahay kubo, kahit munti. Bahay. Sabayan nyo ako, ha? Bahay kubo, kahit munti. 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 Okay na. Ngayon, kantahin niyo yung totoong tono ng bahay kubo. Nung una kong ginawa yan, hindi ko makuha. Sabi ko, bahay, kubo, kahit munti. Ano may tono ng bahay, kubo, lintik? Bahay, kubo. Alam ko yung tono ng bahay, kubo. Lumaki ako sa bahay, kubo. Pero dahil nilagyan ako ng bahay, kubo, kahit munti, hindi ko maalala ngayon yung bahay, kubo na totoong tono. Pero ngayon alam ko na kasi alam ko itong game na to eh. Ganito yun, di ba? Bahay kubo, kahit munti ang halaman. Di ba ganun yung tono? Pero yung iba sa inyo, karamihan sa inyo, may hirapan din. Gets? Yun yung sinasabi ko na in-override niya yung bahay kubo na alam mo.
napalitan ngayon ng bahay, kubo, kahit bunti. So ikaw, ang bilis pa lang nito ha. So ngayon, huwag kayong magtataka na araw-araw, alam nyo na yon, automatic sa katawan nyo yung nervyos. Kailangan may behavior change. Well, it starts from the knowledge, may pagkaiba sa kaalaman nyo, meron na kayo acceptance, ay hindi pala siya delikado, itong nararamdaman ko to, ito yung pangit na to na para akong mamamatay, hindi to delikado. Opo, hindi po siya delikado kasi kung delikado yan, matagal ka ng patay. Matagal ka ng kung ano nangyari yung kung ano man yung kinakatakutan mo. Pero hindi ka ba nagtataka na hanggang ngayon ayos ka pa? Except for the nervyos na ginagawa mo na parang paglalaway kapag nag-imagine na mangga. Ganun lang kasimple. Gets? Oh, ito, napaka-powerful nito ha. Dapat natulungan kayo nitong kaalaman na to. Nako, ang ganda nito. By the way ha, para mas mapabilis actually yung inyong pag-manage ng inyong anxiety disorder, pwede nyo kausapin, okay? Pwede nyo kausapin. Kayo, magsasabi kung magkano yung kaya ninyo. Ha? Okay. Halimbawa, ang CBT ko, bigyan ko lang kayo ng ideya. Nag-aral ako sa Australia. Siyempre, kailangan ko doon tumira ng ilang, mga 2 weeks lang naman ako doon. 2 weeks, kasama na yung bakasyon, no? Nag-aaral ako. Ang aral naman kasi namin, parang 1 week lang eh. Whole day. Ganun lang naman mga certification eh. Tapos ano yun, may actual counseling yun. Pina-practice mo with the instructors. Yung mga professional, yung mga certified CBT practitioners. Ang hirap pa kasi kailangan mga Englishero yung mga yun eh. Ang hirap. Alam mo yung ano lang, siyempre iba pag Pinoy yung kausap mo eh, klaro mo sasabihin. Pero yung pag nag-English ka, kailangan pa mag-isip. Kaya ko naman mag-English, pero alam mo yung mag-i-effort ka pa talaga mag-isip kung ano yung English mo. Alam mo yun, yung lalo na pag nag-therapy na. So, ganun. Parang sarap talaga pag Pinoy. Oh, anyways, kung gusto nyo kausapin, pwede po ah. Kayo magsasabi sa akin magkano yung kaya ninyo. Isipin nyo na lang, yung abogado, pwede nyo bang bigyan ng 300 yung abogado? Diba? Kasi mayroon siyang specialization, no? Nag-aaral siya. So, ganun, no? So, yun na lang. Ngayon, kung ayaw nyo naman magbigay, ay wala pong problema. Libre itong mga ganitong videos ko. Pwede kayo makinig dyan. Sinasabi ko lang, gusto nyo magmadali. At kung kaya nyo naman talaga, bakit magtitiis? Diba? Ganun lang kasimple yun. Bakit kayo magtitiis ng ilang taon pa, ilang buwan? Basically, yung mga nakausap ko, ayos na. Karamihan sa kanila. Karamihan po. Yung iba, nakikita ko pag magawa rin sila ng mga videos nila, mukhang hindi pa ayos. Okay? Na mukhang nagsa-struggle pa rin. Pero simple lang sana nun eh. Kung nagtuloy lang sila sa akin, ang dali na yun. Kasi kailangan dyan masolidify eh. Masolidify. Kasi minsan luluwag-luwag din yan. Lalo na kung yung behavior mo hindi nagbago. Yung nakatuto ka pa rin sa anxiety mo, ginagawa mong big deal. So, babalik ka ulit doon. Kasi dapat ang ideya, matapos tayo sa usapan natin na ang natutunan mo sa akin, hindi pala big deal to, pangit lang talaga yung pakiramdam, pero that's it. Hindi ako nasa danger. I can do my life. I can travel, I go out, I party, I attend birthdays. Ganun dapat. Kahit may nararamdaman ka, dapat it should be okay. And eventually, marirealize ng katawan mo at ng brain mo that you are safe, that you are okay. Kasi kung hindi mo, pero kunyari, lalabas ako, pero hindi nararamdaman ko pa, ang sama ng pakiramdam ko, doon ka pa rin nakatutok. Natututo yung brain mo na tuwing lalabas ka, ganun talaga yung pakiramdam mo. Pero kunyari yung attitude mo, nasa party ako, sama na pakiramdam ko, dead ma. Hindi party tayo, sige, party! Ganun. Pero yung, andun siya sa party, pero sama talaga ng pakiramdam ko. Pero sabi, dito lang daw ako, wag ako aalis eh. Pero sama talaga, ayun na. Andun pa rin, may fear pa rin. So, yung brain mo ngayon, nasasanay siya na tuwing nasa party, katakot ka. Kasi ganun yung attitude mo towards those symptoms na dapat hindi. Dapat nandun, di pangit yung pakiramdam ko. Di pangit yung pakiramdam. Actually, pag ginawa mo na yun, mawala na yung pangit na pakiramdam. Kasi parang lumuluwag yung fear eh. Tutla ba ako dry? Kasi aminin ko sa inyo, nung Thursday kasi talagang naglawalwal kami sa office. Anniversary namin. Sa mga talaga, 2 days akong wala.
Anyways. So, I hope itong video na to ay nakatulong, and share this to all. And yung iba, follow me. Let's talk. I'll just wait for you. Andito lang ako, pero wag po kayo mainip kasi medyo pila-pila rin. Ang tagal ko nang hindi gumagawa ng video, ngayon lang ulit. With that, bye. Thank you.